Good morning po sa inyong lahat mga sir, mga madam. Ako po'y nagbabalik ang inyong lingkod, Agent Joel, dito sa bayan ng Asinggan, Pangasinan tayo ngayon. So along Barangay Road, ito na yung fish pond, pangalawa na fish pond. Fruit bearing trees na langka, guyabano, merong nakita kong avocado, santol, so pomelo, buko, maraming buko, may saging, meron pa ako nakita doon na taimito. Tapos yung rambutan. So yun yung mga may kalamansi. Napakarami, meron pa siyang mga dito. So may rice land ka na. Ayan, may rice land, may fish pond ka. Bali 4 yung fish pond dito sa likod na may lamang hito ngayon. So dun sa dalawang fish pond na almost 1 hectare. Pangasinan tayo ngayon. So along Barangay Road, ayan, pasok na pasok ang sasakyan. Pero syempre sakto lang yung dalawang sasakyan pag nagkasalubong. So yun yung simula, ang start dun sa mismong sasakyan natin. So siguro around konto nasa napakahaba ng frontage ito, papakita ko na lang. So ito, sa kasalukuyan ngayon nag-aani sila. So mayroon siyang rice land. So may mangga siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11. Kaya lang magkakalapit po siya. Meron din siyang mahogany, milina. Ayan. So meron siyang acacia sa dulo. So pinaliparan ko na ng drone to. Ayan. So makikita nyo naman doon sa drone ko ilalagay. I-upload ko ulit yung drone. So puntahan natin yon, yung fish pond. Napakagandang fish pond nun. So ang nilalagay nila dati hito. So African hito daw. Pero yan nga, matanda na yung tatay ng seller natin. At the same time nasa Canada na sila. At kukunin na rin yung tatay sa Canada. Kaya yun, medyo hindi naman pwedeng laging yung nagsasaka lang daw ang mag-stay. Kasi mahirap nga naman na hindi mo mabantayan yung sarili mong property. So hanggang dito lang yung cemented road niya. Siguro nasa 80 meters frontage yung cemented road. Tapos rough road, medyo rough road na siya. So ngayon medyo nag-ano sila ani. So dito hindi reaper yung ginamit, kundi yung treaser, yung makalumang paraan. So mas maganda ito kasi para naman magkaroon ng trabaho yung mga tao. So sana maibalik yun kasi sayang naman yung mga tao na walang So along irrigation din pala to.
Ayan, may irrigation sa gitna. Siguro may irrigation doon sa dulo. So ito may fish pond kasing at least 5 eh. Kaya medyo mas maganda. So ayan. Ito. Kailang ani kayo kuya? Nakailang ani kaya to yung lupa niya? Ngayon? Oo. Pero ang inaani niya siguro at least 400 to no, mahigit. Pag wala. Yung kabuuan niya, walang 4 hectares to ate. Wala. Ay wala. So 200 plus ang inaani niyo ngayon. Ay 2 hectares mahigit. Kulang 3. Pero yung iba pa yung nandun sa dulo na ma'am. Sige. So itong part na ito medyo ano na dito, rough road siya. Pero meron naman siyang ano ba tawag dito? Yung parang culvert niya. Ay hindi culvert to. Ano tawag dito? Basta yung ginagawa recrap. May recrap siya. Gilid to gilid. So ayan. Napakaluwang. Ito daw yung part na to. 2 kulang 3 daw to. Itong part na ito. Tapos meron pa kasi doon. Papakita ko mamaya. Kaya around 4 hectares below yung rice land nito. So ito daw kulang-kulang 300 daw yung inani ngayon. So maganda yung ani nila ngayon. Kulang-kulang 300 2 hectares lang mahigit. Ayan. So ayun. Ang tiagwag. Ganda. Nakakamiss yung ganyan no. Merong nag-aano para kumita. Ayan. Para makahanap. Yan. Wala na yung ganyan ngayon. Yan. Kunting patalastas lang mga sir mga madam. So ayan. Dito ang kagandahan nito maliban sa farm to market road ng property, nagpagawa siya ng sarili niyang daan patungo dun sa fish pond niya para sarili niya yung daan. Tapos papakita ko, papasilip ko lahat yun. So dito meron naman siyang ano dyan, yung parang kubo-kubo. Meron din siyang kubo-kubo dun sa likod. So napakaganda kasi dati nga ang nag-stay rito yung tatay ng ano natin ng seller. So ngayon matanda na si tatay, so hindi na niya kaya. Kaya itong mga ito pinapaasakan na lang. Nauna silang nag ano rito, nauna itong naani, tapos sumunod doon. So susunod dito sa gitna. So itong fish pond niya, may mga tanim-tanim siyang ano buko. Ayan, maraming buko. So napakahaba nung itong fish pond, almost 1 hectare ito sabi nila, pero sa tingin ko mahigit 1 hektarya. Kaya yung rice land, kaya ganun po na almost 4 hectares more or less. So makikita nyo, ito na yung fish pond. So dito may daan pa rin siyang ginawa. Siguro palibot ito, palibot siguro. Hindi lang natin mapunta kasi medyo masukal yan, mahirap na, baka may ahas. Baka nakapalibot dyan. Tingnan natin sa may drone kasi pinaliparan ko naman ng drone. Ayan, palibot siguro tong daan nya. So tinabunan naman niya ng mga bato-bato, kaya maganda. Kung makikita nyo, kaya ang sasakyan na umikot. Siguro pag nag-harvest yan, para hindi po mahirapan yung mag-harvest ng kanilang isda. So sigurado ito may isda itong nakaano dito, imposibleng wala, kasi lahat ng fish pond ay kahit hindi mo lagyan, or kung dati mo na kasing nilalagyan yan, magkakaroon ng isda yan. So ang lalo na yung mga hito na nilalagay nila noon, meron kang hindi makukuha, ano yun papasok sa ilalim ng lupa. So ayan, napakaganda ng fish pond na to, dalawang malalaki. So napakaganda naman ito. Ang kagandahan nito yung per square meter niya sa 300 na sinasabi nila. Sagot nila yung capital gain tax. Pero pag meron silang sinabi na 270 yata yun, sigurado ko lang 270, sagot lang nila agent fee. So para may idea na po kayo agad. So yun yung deal ng mismong seller natin. So 300 kung sagot nila yung capital gain tax. 5.6 hectares po ito. 5.6 hectares. Kadun na alam mo na ay daldalas kaya. Baka da maalam dito nga pataw. Kadun na alam nga duwa.
Ayun, so tuloy natin. Ito yung una, yung una. So, ito yung pangalawa na fish pond. So, napakalinis ng daan. Mayroon din pala siyang daan dito, yung pagitan ng dalawang fish pond, mayroon pa ring daan. So, yan siguro hindi siguro maaring nalilinisan or nadadaanan, kasi ito nadadaanan pa rin eh. Kung makikita nyo, malinis tong daan, tsaka nilinis dun sa kabila kasi parang hindi na nila pinupuntahan. So makikita nyo may mga ano nga dun, may mga iba't ibang ayan, kung makikita mo, buko, ano yung iba, parang ano, yung ano na yan, yung parang atis na malaki, guyabano. Ayan, guyabano. So maraming fish pond. Ayan, maraming buko nakapaligid. So ayan, dito lang sa part natin yung wala. So dito sa likod naman meron siyang nakikita ko, ewan ko kung kubo yan. So napakaganda ng property na ito. At least ano na ito, na-develop na actually itong property. So tingnan nyo yung hog wire, then mayroong barbed wire sa taas. So napakaganda. Ang bakod nito ay mayroong bakal yung poste niya, I mean. Tapos konkreto yung puting niya. So buhos. So dito sa part na ito nag-ani sila. Siguro dito sila nagtilyar. Ewan ko kung saan galing to. So baka dito sa kabila nakiusap siguro na dito sila dito sila dumaan yung sa kuan. So dito may avocado, buti nilapitan natin kasi hindi ako sigurado eh. Maaring ito parang kulungan ng baboy. Ito siguro yung pag mag-harvest sila, kung alam niyo po yung mga nag-aalaga ng mga hito diyan. Pag mag-harvest kasi sila dito, ilalagay nila diyan. So yung kubo daw yun eh, kubo. So ito yung pinaglalagyan. So mayroon siyang langka rito na tatlong langka. Tapos ito yung parang kulungan, pinaglalagyan nila ito ng mga hito, sigurado ako. Tapos yun, tirahan, siguro may CR doon. CR siguro yun. Hindi natin malapit kasi medyo masukal dito eh. Mahirap na eh. Ayan, so hindi natin malapit. Try nating umakyat dito para po makita lang po ninyo. Ayan. So kung makikita nyo, yan yung fish pond. Umakyat tayo. So yung bubong dito natanggal eh. Ay, yung langka, may buko, dalawa. So masukal talaga. Mahirap pumunta doon sa may kubo. Kubo yan eh. Kubo-kubo ng seller siguro na. Tapos CR siguro yun. CR yun. Hindi ako nagkakamali kasi meron siyang naka-separate siya. Pero ang kuha natin, yun lang yung natumba. Yung may bakal doon. Sa likod, may kunting natumba. Madali lang iayos yun. So dito, ayan, kitang-kita na may mga buko talaga dun sa gilid, sa kabila. Tapos merong guyabano. Ayan, napakaganda po nito mga sir, mga madam. Balik tayo dun sa harap. Puntahan natin yung ibang part ng fish pond. Yung may tatlo pang fish pond doon eh. So puntahan natin. So ulitin ko, bayan ito ng Asinggan, Pangasinan. So sukat, syempre 5.6 hectares, titled seller name. Wala pong magiging problema kasi pangalan ng seller natin. At ang kagandahan nito, develop na itong property. Merong rice land, merong fish pond, nakabakod pa tong fish pond. So yung rice land mo lang ang hindi. At the same time, itong mga daan niya talagang natabunan ito ng bato talaga, matigas. So makikita nyo, nakachinelas lang ako. Ayun oh. So maganda ito sa naghahanap ng ganitong property. Actually pwede mong ipagawang fish pond lahat yan kung fish pond po yung gusto mong business. Kasi
hindi naman to hindi ito binabaha sa lugar na ito. So napakarami pa lang nito, napakaraming nilagay na bato. Ayan, so siguro ganun yung presyo ng seller natin. Pero actually dito sa Asinggan, mura po yun. Murang mura yung 270 na last price nila. So kung ayaw nyo namang magka problema, or ayaw nyo ng kumbaga mas maraming gagawin pala, hindi problema, pwede namang kunin nyo ng 300, si seller na magbabayad ng capital gain tax, para at least itatransfer na lang sa pangalan ninyo yung property pag nabayaran na yung capital gain tax. Diretso na kasi yun sa after ng capital gain tax, diretso yun sa CGT. Ayan, so makita nyo puro buko talaga tong gilid ng mismong property. Tapos yan yung farm to market road dyan, papasilip ko lang saglit. Gumawa siya ng sarili niyang daan Ayan, so farm to market road, along farm to market road pa rin dito yung property natin hanggang doon. So around 50 meters siguro na farm to market road siya. Pero gumawa na siya ng sarili niyang daan. Yan, makikita nyo. So kaya dito siguro nakikita nyo yung iba. Kaya malinis itong part na ito. So stay tuned kayo mga sir. Medyo mahaba-haba po itong natin. Yung part na yan, sa kanya pa yan, yung rice land dyan. So mamarkahan ko na lang sa drone kung hindi maabot ng aking video. Pero pupuntahan natin yun maraming fruit bearing trees doon. Langka nakikita ko. Sigurado na ako yung langka, buko. Ayun, may ilig sa langka siguro. May saging. Ayan. So huwag po kayong magsawang manood. Stay tuned kayo. Napakaganda kasi ng property na ito. Kaya talagang pinapasyalan ko po. So kasalukuyan ngayon nag-aani dun sa harap. So nasa kulang-kulang 300 daw yung ani nila ngayong dyan sa harap. So 2 hectares mahigit yan. So, pasukin natin. So dati ito may gate to. Kita ko Yan ang maganda rito kasi yung daan niya talagang ginawa niya. So ginastusan talaga niya yung daan mga sir. So pakaganda pa sila natin yung fish pond doon. Yun. Ayan. Para sa inyo po, para mas makita nyo po yung details ng property. Ito na yung restaurant kanina. Ayan. Andun yung, so ito yung daan naman papasok. Napakalapad din. Nasa 6 meters wide itong daan. So along irrigation. Huwag na kami manang. So ayan, ginagapas. Meron pang naggagapas pala. So ito naman yung rice land na isa. So bali dalawang portion yung rice land niya. At kasalukuyang ginagapas na pala. So aanihin na rin to. At least nasa 4 hectares below yung rice land. Adumanong naanin sa adun sa. So nasa 6 meters wide. Pinatabunan din talaga niya ng bato-bato. So kaya maganda. Ayan, dito na tayo sa part ng isang fish pond ng property. Ayan yung rice land. Ito, rice land pa rin niya yan. So meron na doong nag-aapas. Magkano na arawan ng gapas ngayon bro? 200. Mababa pala na. Ay, half day. So ito, maraming buko. Ito yung fish pond na isa. Tatlong maliit daw ito yung fish pond dito. So meron siyang avocado, guyabano pa rin. Ayan, bayabas, kalamansi. Ayan, may mga kalamansi siya. Kalamansi, buko. Ito po. Tapos fish pan ulit. Tapos puro kanto kalamansi, buko.
Kayo ba na? Tapos meron na siyang mga bunga pala tong buko niya, no, Tay? Oo, maraming bunga yung buko. Baka may pwede na. Eto. Tapos yung rice land niya, yan na yung rice land niya. So maliliit lang, walang laman to ngayon, no, Tay? Meron. Meron? Anong nilagay nila ngayon? Hito pa rin? Hito. Pero yung malaki doon mayroon din? Wala, no, wala. Ito lang maliit. Bali, 4 pala to, no? 4 pala, hindi siya 3. 4 na fish pan, tapos yung 2 yung malaki doon, no? Oo. May bunga na yung rambutan niya, oh. Maraming prutas. May asis, Kalamansi. Ayan. langka. May bunga na yung rambutan, hindi natin malapitan, sayang. So, masukal kasi yung daan. Ayan. Para makita nyo sana. Ito, masukal kasi. Mahirap na, baka may ahas. Ayan, napakaganda nito. May avocado, santol, ayan. Meron pa siyang, wala yata lansunis yata, wala, no, ate? Walang lansunis, oh. Masukal dito, eh. So, ito, marami siyang kalamansi din. At least, ito, namumunga na siya, oh. Mga kalamansi nila. So, ito yung buko. Mga buko nila. Langka, namumunga na daw lahat. So, may laman tong mga fish pan daw na ito dito sa maliliit. May lamang hito, African hito. So, ito kubo-kubo nila. Ewan ko kung nag-i-steam pa sila. Yan, pinaglalagyan din nila ng ano, pag nag-harvest sila ng hito. Ayan, katulad dun sa kabila. Ayan, so parang kulungan ng baboy. So, ito, ano to, pomelo, may saging. Ayan, talagang marami siyang tanim na mayroong siniguelas. Ayan, may siniguelas din. Yan natin, malinis dito, eh. So, yun yung rambutan. Kaya isa-isang rambutan na nabuhay, namumunga na. Ayan, oh. So, ang galing ng pagkakaano din ito. So, ito yung siniguelas. Tapos langka ulit. Mahilig sa langka yung seller natin. Namumunga daw ito ng mga langka, eh. Buko, namumunga rin. Maliliit pa, pero namumunga na. Ayan, napaka ganda. Ganda ng property na ito. Ito pomelo din to. Pomelo. Ayan. So guyabano. Yun, lalaki nga ng isda. So meron siyang poso dito. Dito siguro sila nagpapakuha ng tubig. Ayan. O dito. Ayan. Kumukuha sila. Nilalagay dito para malagyan parehas. Ayan. So ayun. Yan yung rice land niya. Pag ganun pa rin siya. Tapos pag ganun. At least makikita nyo po. So sana magustuhan nyo po dito sa bayan ng Asingan, Pangasinan. Asingan. So mayroong maraming fruit bearing trees na langka, guyabano, mayroong nakita kong avocado, santol, so pomelo, buko, maraming buko, may saging. Meron pa ako nakita doon na kaimito. Tapos yung rambutan. So yun yung mga may kalamansi. Napakarami, meron pa siyang mga dito. So may rice land ka na. Ayan, may rice land, may fish pan ka. Bali 4 yung fish pan dito sa likod na may lamang hito ngayon. So dun sa 2 fish pan na almost 1 hectare. So ibig sabihin nasa 3 hectares lang mahigit itong natin, itong rice land natin. So kasi almost 1 hectare yun, tapos ito pa, eh. So sabihin na natin almost 4 hectares. Ayan. Markahan ko na lang sa drone, mga sir, mga madam. Medyo mahaba na itong video natin. So sayon, sana magustuhan nyo po ito dito sa bayan ng Asingan, Pangasinan. May 6 na fish pan, yung 2 malaki, almost 1 hectare or 1 hectare mahigit, sabi ng nandito. So maraming langka, hindi ko na nabinilang. Maraming buko, maraming guyabano. So marami ding may kalamansi din. Ayan. Marami ding yun lang siguro yung paborito niyang prutas, yung mga avocado. Kasi siniguelas isa lang. Langka napakarami. So yun, muli maraming salamat po sa inyong panunood sa aking munting channel, Mucha and Joel Lat Vlog. Abangan niyo po yung kanyang aerial view. So meron po itong presyong, yun nga, sabi ko kanina, 300 pag sagot nila yung capital gain tax. At siya, kumbaga
270 kung agent fee lang yung sagot po nila. So yun, muli, maraming salamat. Ito pong lingkod, Agent Joel. God bless you all.